Okay, punta na tayo sa iba pang balita. Nabanggit ko lang 'yan dahil dito nga sa ICC. Eto na po, no to drug test. Pinababasura naman ng Office of the Solicitor General ang petisyon na humihiling na isailalim sa drug test at medical examination si Pangulong Bongbong Marcos. O yung Office of Solicitor General, yan po'y abogado. Matatandaan po natin may nagpetisyon sila Alvarez po na si BBM ay dapat pilitin ng Supreme Court na hair follicle drug test at magpa-medical. Kasi nakalagay sa konstitusyon dapat yung presidente natin ay matino, yung malusog ang may ano yung kalusugan, di ba? Oh. Sabi po ng OSG, pinababasura niya yung panawagan, yung petisyon na magpa-drug test si BBM. Tuloy po natin. Soljen, hindi pwedeng pilitin si PBBM habang nasa pwesto dahil sakop siya ng presidential immunity. Okay, sabi ng OSG, hindi raw po pwedeng pilitin si BBM kasi immune siya. Ang alam ko po, immune sa kaso. Pero, putya, hindi po dapat pilitin. Alam nyo, dapat nagkukusa. Di ba? Kung nakita natin na mamayat, umaamin na pumapayat siya. Oh, tapos mangangatwiran lang. Kaya ako, kaya ako namamayat kasi onti na lang kinakain ko. Anak ng tinapay naman, oh. Kitang-kita yung pamamayat. Yung pagre-reduce, iba po yun. Dapat gumagandang katawan nun. Iba po yun nangyayari kay BBM. Hindi nga po dapat kayong pinipilit. Tama yung OSG. Dapat nagkukusa yung Pangulo na ipakita na siya'y malusog. Kasi po, pag hindi po malusog ang pinakamataas na pinuno ng bansa, mapapahamak po ang Pilipinas. Mamaya po siya, biglang may magdeklara ng gera yan. Dahil wala sa katinuan. Oh. Kaya importante po yun. Tuloy natin. Dagdag pa ng Soljen, wala daw tungkulin ng Pangulo sa ilalim ng konstitusyon para magpa-medical exam. Wala raw pong tungkulin ng Pangulo para magpa-medical exam. Sabi nyo lang yan. Dapat po may alam nyo po, kahit wala po sa konstitusyon yan, tungkulin nyo po bilang mataas na pinuno ng pamahalaan na maging malusog. Kung hindi na po kayo malusog, mag-resign na. Di ba ganun yun? Yung pangkaraniwang mamamayan nga, alam niyo po ba yung pangkaraniwang government employee? Hindi ko alam yun sa ibang government employee, pero yung mga DepEd po, yung mga teacher, taon-taon po ang mga teacher may medical. Alam niyo ba yun? Taon-taon yan. Sino po ba ang mas may malaking epekto? Alam niyo po kung bakit taon-taon may medical yung mga teacher? Kung fit ka pa magturo, mamaya hindi mo na kaya. Oh. Sino po ba sa tingin niyo may mas malaking responsibilidad? Yung teacher o presidente? Required yung teacher, bakit yung presidente hindi? Ilan lang ba'y hawak ng teacher? Palagay nyo na 6 na section. Tigsi 50, di 6, 50, 300 ang kanyang estudyante. Ilan ba hawak ng presidente ng Pilipinas? 120 million. Logic lang eh. Bakit yung mga teacher pinipilit natin na maging healthy, pero yung Pangulo ng Pilipinas, hindi niya obligasyon na maging healthy siya? Malaking kalokohan po yan. Okay.
Kaya po hindi po nararapat. Dapat nga nagkukusa na si BBM na pakita na siya healthy. Kasi kung hindi ka na healthy, dapat nagre-resign ka na. Putya hindi raw dapat, eto pa isang katwiran. Malinaw ang intinding mga petitioner sa Article 7, Section 12 ng Saligang Batas, kung saan sinasabing dapat ipaalam sa publiko ang kalagayan ng Pangulo kung may seryoso siyang karamdaman. Hindi raw sakop niyan ang hinala lamang sa kondisyon ng Hindi na po hinala kasi nagsabi na sila, eh. Umaamin po yung Pangulo ng Pilipinas na siya'y nangangayayat dahil sa sakit. Hindi nga namin alam kung ano yung sakit na yun, eh, convertitis, kung ano man yun. Hindi po siya pangkaraniwang sakit. Oh. Umamin na nga sila na may sakit, eh. 1,400 po tayo, 518 lang po ang nagla-likes. Mag-likes po kayo. Pangulo. Wala rin daw legal standing ang mga petitioner at hindi raw sapat na sila ay mga botante at taxpayers lang. Wala raw pong legal standing yung nagpepetisyon. Hindi raw po sapat na kayo ay ano, ganun po pala ngayon. Ano po bang legal standing para mapilit mo ang Pangulo na mag-medical? Wag na yung drug test kung ayaw niya talagang drug test, yung medical test na lang. Dalawa po kasi yung pinipetition, eh. Drug test at medical. Yung medical, yung kung may sakit ka. Oh. Eto po, sabi po ni Matibag, nasa wanted list siya ng ICC. Si Bato po ang tinutukoy ni Matibag dito. So we have a commitment to the International Criminal Court. As a law enforcement, nakamonitor tayo. Bakit po tayo may commitment sa ICC? Biglang-bigla naman po. Ang mga pronouncement po ng ating pamahalaan before, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC, hindi tayo sakop ng ICC, hindi tayo member ng ICC. Nakikipagtulungan tayo sa Interpol. Ngayon bago na, meron na tayong commitment sa ICC. Kailan pa tayo nagkaroon ng commitment sa ICC? Ang katwiran nila nung dinakip si Tatay Digong, Interpol. Ngayon hindi na po nila mabanggit yung Interpol, bakit kaya? Yun ang question, eh. Bakit hindi niyo na ginagamit yung Interpol ngayon? Bakit may direkta na yung ICC? Kailan pa po dapat na may ICC, nauutusan tayo ng ICC? Hindi nga tayo member ng ICC. Yan lang po ang